Yun, mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ating pong mga ka-journey, mga ka-idol, at syempre sa ating pong mga ka-adventure. Ayan, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Taong Gala at this time, panibagong reaction video na naman tayo. Ayan. Ang ating pong bibigyan ng reaksyon na mga idol ay ito pong pahayag ni Intoy. Katulad yan ang sinabi, nakikita natin sa ating thumbnail, Intoy binasag ng katahimikan. Kung atin pong matatandaan, balikan lang natin ang nakaraan. Noong pong humiwalay sila Intoy sa ka-business, ay talagang pinukol sila ng samot-saring mga kung ano-anong mga issue, mga pambabatikos. At pansin nyo naman mga idol, isa tayo sa nagtanggol, kila Intoy at Nika. At ang lagi nating pahayag noon ay sabi ko nga, bukod tanging si Intoy lang ang makakapagsabi kung ano nga ba ang naging dahilan, ano nga ba ang naging punot dulo, ano nga ba ang nangyari. So itong nakaraang araw mga idol ay atin pong napanood itong video ni Intoy kung saan ay nailabas niya ang kanyang saloobin patungkol sa paghihiwalay. Ito pong pagka-watak-watak, pag-alis ng mga kagwang. Yung tinanggal na po yung kagwang. Dahil nga daw sa failure ang mga kagwang. So, nagpahayag si Intoy. At ang kanyang pahayag mga idol ay tugon. Ito po yung sinasabi nating tagong sekreto na si Intoy lamang ang makapagsasabi sa takdang panahon. Ito po ay tungkol sa kanyang pag-alis. Bagamat noon ay samot-saring mga espekulasyon, maraming mga isyu ang itinatapon sa kanila patungkol po sa kanilang pag-alis. Pero napatunayan at napakinggan natin na nagkaroon naman pala ng kortesiya at pamamaalam itong si Intoy. Bagamat isa sa nalulungkot o ikinalulungkot niya, sabi nga niya, dahil doon sa kanyang pamamaalam nang ito po ay ilabas ang video at gawing content naman sa kabila ni Mr. Ka-Business, sabi niya ay pinutol ang kanyang mga mensahe at natuon doon sa issue na kung saan ay nadisgrasya niya yung sasakyan ni Papa Dance. Bagamat tapos na yan mga idol, hindi na natin kailangan pambalikan, may punto naman na nagustuhan ko doon sa sinabi ni Intoy. Ito po yung sinabi niya na dapat move on na lang ang bawat isa, pagtuunan yung kanilang pagbablog kung paano sila aasenso. So, ito yung isa sa nagustuhan ko kay Intoy. Si Intoy kasi bagamat naglalabas ng kanyang mga saloobin, pero hindi siya mapagtanim ng sama ng loob. Sabi nga niya noon nananahimik lang siya. Marahil mga idol, ito ang isa sa pinakamabigat na rason kung bakit nakikita natin ang pag-usbong. At sabi ko nga, nagugustuhan sila ng kanilang mga followers and at the same time ng kanilang mga sponsor. Pagkat tingnan naman natin mga idol, mula po nung umalis si Intoy sa ka-business ay talagang siksik-liglig na nag-uumapaw ang biyaya. Hindi po mabilang ang biyaya na ibinibigay, ipinapaabot ng kanilang mga sponsor. So, at least sa punto de vista mga idol, kaya tayo napag-react. Kasi kahit ako, nagulat ako dahil ngayon lang natin nalaman na talagang formal naman pala siya na nagpaalam. Ang ikinasama lang ng loob niya, sabi nga niya, yung pagputol ng lahat ng kanyang kumbaga na-cut yung kanyang mga sinabi. Siguro marahil mga idol, kaya iyon ang rason na binato sila ng mga kritiko, umulan ng mga samot-saring issue na ipinukol sa kanila. Pero ako, ang kinagandahan ko lang at humanga ako, lalo na kay Intoy, ay yung kanyang, kumbaga, karakter na tahimik lang. Sabi nga ng tatay ko noon, ang taong tahimik ay napaka mapanganib. Mapanganib in a way na hindi ibig sabihin dapat katakutan, pero dito naman yung panganib na nakita ko kay Intoy ay yung kanyang kumbaga
hindi pagsagot at bagkus ipinakita niya yung kanyang pagpopursige. Kaya malayo ang kanyang narating. Marami ang mga lumabas sa mga issue, mga idol. Ano po? Dito po sa pagkawalan ng mga kagwang. Madami ang nagsalita ng mga kagwang. Pero itong pahayag ni Intoy ay isa po sa nakakatuwa dahil kahit papaano naglabas siya ng saloobin. Pero ako hanga ako kay Intoy kasi alam niyo po ba, mga idol, na bagamat ganun pala ang sitwasyon, hindi siya nagsabi, bagamat nung panahon na inuulan siya ng mga isyu, inuulan siya ng kung ano-ano, hindi siya nagsalita ng masama against sa kanino man. Tumahimik siya. Yun yung pinakamagandang punto. Noon po, mga idol, noon pong nagre-reaction tayo, sinasabi na natin yan dahil iilan sa mga kritiko ay hinihingi na ini-issue sa kanila yung pagkakawala daw ng utang na loob, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Alam niyo po, itong pananahimik at hindi pagsasalita against sa kanilang pinagmulan ay isa hong pagbibigay ng respeto. Respeto pa rin kahit papano. Ang respeto naman, sabi nga, hindi yan hinihingi, kundi kusang ibinibigay. Kaya lang, ang iba kasi ang gusto nila ay yung bulgaran. Hindi nga ho si Intoy, kasi nakita natin, dito natin makikita na kahit paano nasaktan yung tao. Nagulat ako dun sa revelasyon niya ng ganun. Siguro kung sa akin yan, talagang todo paliwanag ako kasi may platform ako, di ba? Siguro ipapaliwanag ko rin yung side ko dahil alam ko ang katotohanan. Pero sila, ang nangyari, hinayaan nila kung ano yung ibinato at ipinukol sa kanila, kung ano yung mga negatibong sinasabi, bagkus ang ipinakita nila ay yung kanilang pagsusumikap. Kita nyo, ang layo na ngayon. Ang layo na ngayon. Tama yung kasabihan na kapag pinupukol ka ng negatibo, manahimik ka lang. Bagkus, ipakita mo ang iyong revenge sa lahat ng iyong mga kritiko sa pamamagitan ng tagumpay na matatamasa mo. Ako, mga idol, kung inyo pong matatandaan, ang unang reaction na ginawa ko kila Intoy at Nika, sinabi ko na by the year 2026, mamamayagpag sila. Aangat ito. Aangat itong mga idol. Nangyari nga po, di po ba? Siguro, para sa akin, sa nakikita ko, mas marami pa silang sponsor na natatanggap. Kaysa kila ka business Mas marami silang mga sponsor, mga biyaya na nakikita. Siya kagandahan naman kila Intoy, yung mga binibigay sa kanila ay nakikita mo. Di po ba? Yung lang ngayon, yung bangka, na ginagamit nilang panlaot. Di ba? Siguro sa lahat ng mga kagwang, mga idol, si Intoy ang higit na nakatamasan ng biyaya at pagmamahal mula sa kanilang mga sponsor. Ito marahil ay dahil sa ang nakita ko, nakuha nito yung simpatsya ng tao dahil doon naman sa mga kagwang nung panahon na nasa ka-business pa siya, talagang ang dami niyang kumbaga siya yung, di ba, gumagawa halos pagbablog, kung ano-ano, di po ba? Nakitaan si Intoy ng pagiging yung leadership niya andyan Ang kagandahan doon kasi hindi niya ito ginamit, itong mga issue na pinukol sa kanya, hindi niya ginamit ito para mas lalong bumaba ang kanyang moral, bagkus pinagsumikapan niyang ilabas ang kanyang talino, ang kanyang abilidad at galing. Lalong-lalo na sa pagbablog. At eto na ngayon, ang tagumpay ng journey. Okay? So, maraming yung nagsasabi na hindi pa naman yan hindi pa naman marami ang followers. Well, kung titingnan natin sa followers, posibleng tama yung kanilang sinasabi kasi wala pa naman sa 100 followers si Intoy. Pero mangyayari yan. Mangyayari at mangyayari yan. Bakit? Kasi marami ang nagkakagusto.
Tandaan niyo, papasukin natin yung channel nila Intoy. Nako, napakagaan sapagkat puno ng positivity, no? Napakagaan panuorin. Ito yung lagi kong sinasabi na mayroon tayong mga followers na nanonood mula sa ibang bansa, mga OFW na mga pagod yan. Mula pa sa umaga nagtatrabaho hanggang sa hapon, at ang kanilang outlet sa kanilang stress ay yung panonood ng mga positibong video. Kaya ito ang rason kung bakit marami ang mga followers ni Intoy na mula sa ibang bansa, mga OFW. Di po ba? So, ayan, good luck sa iyo, Intoy. Maraming salamat, Intoy. Maraming salamat sa ipinahayag mo. Ako man po ay nagulat sa ganito, pero congratulations sa iyong pagiging pasensyoso. Sa iyong patient, talagang nakita ko yan nung sinabi mong nanahimik ka lang, hindi ka sumagot. Bagamat kung ating pong babalikan ang mga pinupukol na kung ano-anong mga issue sa kanila, hindi na po kayang kainin. Sabi pa nga kung sa akin yan ay hindi ko makakaya. Kasi ang dinurog doon ay pati ang kanilang buto at kaluluwa ay dinurog, di po ba? Ang damit sa among iso. At syempre tayo bilang kababayan natin si Intoy noon ay tayo po ay nagtanggol sa kanila. At maging tayo nga po, may ilan pong mga supporters na nagko-comment sa comment section bakit mo daw laging pinagtatanggol si Intoy? Siyempre tayo pong mga idol, bilang isang reactor, ang ating pong mga binabahagi rito ay yung ilan pong mga issue na natatalakay kasi mas mainam na meron tayong mga opinion. Kaya lang sabi ng iba masyado ka daw kumbaga nagmamagaling. Di pa ako nagmamagaling. Sa katunayan ay meron pong mga masigit pang magagaling ng mga reactor sa atin. Na nakita ko si Istong, magaling si Istong mag-analisa, napakagaling. Sana pagre-reaksyon na lang ang kanyang pasukin. Napakaganda po ng kanyang mga paliwanag, no? Ang tao po, mga idol, ay masabi kong na hindi basta-basta. Kasi tayo po bilang tao, maaaring may kakayahan ako na wala ka. Pero sigurado ako na mayroon kang kakayahan na wala rin ako. Kaya sinasabing no man is an island. It is because ang bawat tao ay mahalaga sa pakikipag-ugnayan, sa pakikipagkaibigan, at syempre sa sharing ng ating mga talento. Ito kaya sinishare ko naman yung talento ko ng pagpapaliwanag marahil ito po naman ang biyaya sa akin ng Diyos. So although alam natin na may mga taong sa paliwanag natin ay hindi sila naniniwala at tinuturing nila tayong basher. O yan, balik tayo doon kila Intoy at Nika. Congratulations, Intoy. Payo ko lang, huwag kayong makalimot sa pananalangin, pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng inyong mga biyaya, maliit man o malaki na inyong natatamasa. At higit sa lahat, lagi ninyong bigyan ng pagtanaw ang mga taong sumuporta sa inyo, ang inyong mga sponsor, no? Lagi ninyong bigyan ng pagpapahalaga. At sa inyong mga followers, sa lahat ng inyong mga nagmamahal sa inyo. And patuloy lang, keep going lang, huwag ka sanang mainip. Huwag kang mainip at kapag tinuloy-tuloy mo naman, maniwala ka. Lalaki at lalaki ang iyong komunidad. At magiging isa kang malaking vlogger. Hanggat hindi mo babaguhin ang iyong pamamaraan, ang iyong karakter, ang iyong ipinapakitang pag-uugali. Si Intoy kasi, mga idol, walang halong pagkukunwari. Maging sinika, di po ba, kapag nag-vlog sila, mararamdaman mo tago sa puso. Yung ba yung mga sinasabi nila, mga idol, ay nakakakonekta sila sa kanilang mga manunood kahit hindi nakikita. Yun ang mga magaganda indicator na ang isang
influencer, bagamat hindi mang gaanong kalaki na, katayog ang kanyang mga followers, pero masasabi na natin na ikaw ay isang influencer kapag ang iyong mga tinuturan, ang iyong mga sinasabi ay nahahagip na isa sa buhay na uunawaan ng iyong mga tagapanood. And congratulations sa iyo, Ento yan, Nika. Keep going lang. Tuloy-tuloy lang sa iyong mga ginagawa. And hopefully, prayer natin mga idol. Alam ko naman na mahirap mangyari kasi may mga iba't ibang sugat na mga napagdaanan. Pero hopefully sana itong panahon na nagkahiwa-hiwalay na sila o umalis na sila sa ka-business. Hopefully sana makita natin na magkaroon man lang ng isang collaboration silang mga kagwang para at least maipakita yung kanilang samahan. Bagamat sila din lang ang makakapagdesisyon, ito po ay suggestion lamang. Hindi naman natin sinasabi dahil ako man, kahit pinagtatanggol ko si Intoy, ay hindi ko alam kung ano ang kanilang mga pinagdaanan off-cam nung panahon na sila ay magkakasama pa sa Ka-Business House. Ako po si Taong Galang mga idol. Ito lang muna pansamantala ang ating reaksyon. And shoutout nga po pala sa ating mga bagong followers, sa ating mga commentors. Marami pong salamat sa mga nagko-comment. Nakakatabad ng puso pagkat binabasa ko po yan. Ang inyong mga komento. Alright, hanggang sa muli mga idol, please do connect and follow. Suportahan po natin Intoy and Nika Adventure. Ganon din po si Kuya Noy, si Ate Ming, and asking your prayer para kay Kuya Noy kasi malapit na po yung kanyang pag-undergo ng kanyang medical pagsusuri. And hopefully sana kapit lang Kuya Noy, magdasal ka lang and manalig ka sa Diyos sapagkat mabuti ang iyong puso at alam kong hindi ka pababayaan ng Panginoon. No? So, ayan. Magkapalang araw po sa inyong lahat. Taong Galang po mga idol. Until the next video. God bless us all. Ingat po tayo.